Last September 9 nang malaman kong mayroong pabalik-balik na sakit na iniinda ang kapatid ko. Kaya galing Quezon City papuntang Taguig ay pinuntahan ko ang kapatid ko para lang mapa-check up ito. At pagkadating ko, chinek ko agad ang kanyang vital signs at nalaman ko na bagsak na ang kanyang BP, kaya dali-dali akong tumawag ng ambulance para maisugod agad ito sa pinakamalapit na hospital. Yan yung tunog. At yan yung sasakyan na ayaw ko ng masakyan dahil na-trauma na ako sa nangyari sa mama ko. Pero masyadong mapaglaro ang tadhana dahil naulit na naman. At ito na, sa awa ng Diyos nakarating kami ng ligtas sa hospital. At ito na, simula na ng labanan. Pumila kami ng ilang oras para matest ang kapatid ko at dumaan siya sa iba't ibang klase ng laboratory. Madaling ikwento pero yung struggle hindi. Pero ito na yung pinakamasakit. Ang simpleng check-up, sabihin ng doktor, possible na leptospirosis ang sakit ng kapatid mo. As soon as possible, kailangan siyang madialysis. At ito na nga, nagka-problema. Sa ospital na yon walang dialysis. Kaya kailangan naming lumipat at humanap ng ospital na merong dialysis. But to make the story short, kahit ang daming struggle na pinagdaanan bago mahanap ang itinadhanang hospital. Pero grabe yung kaba sa loob ng halos 1 oras na biyahe na baba taas yung BP ng kapatid ko na hindi namin alam kung aabot pa ba siya sa hospital, pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Ito na. Pagdating namin sa ospital, isang tanong na naman na hindi ko masagot dahil sa takot. Takot na baka dahil sa desisyon ko ay tuluyan nang mawala sa amin ang kapatid ko. Kailangan nang matubuhan ng kapatid ko at madialysis as soon as possible, sabi ng doktor. Pero ayaw ko talagang magdesisyon na ako lang. Kaya ang tangi kong naisagot ay ang pagpatak ng aking luha. Wala na akong naririnig sa aking paligid kundi ang kabog ng aking dibdib dahil sa kaba at takot. Binalita ko ito sa aking pamilya, maliban lang kay mama, sapagkat iniisip din namin ang kapakanan niya. Pero napagdesisyonan na kung ano daw ikakabuti ng pasyente ay doon na lang. Pero habang naghihintay, hindi namin maiwasan ng mag-isip dahil sabi ng marami kapag ang isang pasyente ay natubuhan na raw, imposible nang makaligtas ito. At habang ginagawa ang proseso at nakikita namin na nahihirapan siya, wala kaming ibang ginawa kundi ang manalangin at hingin na iligtas siya at bigyan pa ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Pero hindi rin talaga biro yung mga hirap na pinagdaanan namin dahil nakuha pang lumuwas ni Papa ng Maynila galing Bicol para lang suportahan kami dahil hindi namin kaya ng kami lang. At sa ganito din pangyayari sa buhay natin, makikita mo talaga yung mga totoong tao na nagmamalasakit sa inyo. Tumutulong financially or kahit sa tulong na simpleng effort lang, doon napapagaan yung problema. At totoo nga na lahat na nangyayari sa